So i-discuss ko yung spanning tree protocol, VLAN trunking, inter-VLAN routing, and routing protocol. So ang ginagawa ng spanning tree protocol is dinidisable niya yung yung parang ibang path para hindi magkaroon ng multiple paths, para walang mangyaring looping sa network natin. So para ma-testing natin, check lang natin ay i-disable natin. So no spanning tree VLAN 1. Then para dito no spanning din. Gagawin natin to lahat sa lahat ng switch. So then dito rin no spanning. So ayan, as you can see, nag-green na lahat siya. Once mag-send tayo ng data dito, magkakaroon na parang loop. So ayan, as you can see, nasira kasi nga yun yung parang pine-prevent ng spanning tree protocol, yung magkaroon ng looping. So babalik na natin para mabalik spanning tree VLAN 1 ulit. Itong VLAN 1, ito yung parang default na VLAN sa Cisco. Yan. So as you can see, hintay lang natin yan and magbabalik na yung spanning tree protocol and automatic na siya na magbablock ng isang path para hindi magkaroon ng loop. So next tayo sa VLAN trunking. So ang VLAN trunking, ito yung parang nag-enable for multiple kumbaga parang kahit na nasa isang VLAN sila, kahit na magkaiba yung switch nila, is nakakapag-connect pa rin sila. So since naka-set up na yung VLAN natin sa PC2 and PC0 is nasa na sila, VLAN 10, and itong PC1 yung nasa VLAN 20. So lang natin, kumbaga i-on lang natin yung trunking. So para mangyari yun, interface, yung port number na ginamit para mag-connect yung dalawang switch dito. Ito yun. So interface FA24 and then switch port mode trunk. So once na ganyan, naka-trunk na yan. So pwede na siya nun mag-ping or makapag-send ng data. And then proceed tayo sa inter-VLAN. So itong inter-VLAN, ito yung parang nag-enable sa mga VLANs natin na makapag-connect with each other para lang kumbaga para natin, kumbaga kahit na nasa private network sila, parang meron silang connection. Like for example, malaki na yung network natin. So kailangan kumonect ng isang VLAN dito sa kabilang VLAN nito para lang like for example sa trabaho, ganun, need nila ng mag-connect or mag-send ng data. So inter-VLAN yung para doon. So ito yung syntax for inter-VLAN. So kailangan ng router. So itong router yung para magiging communication or language para mag-connect yung VLAN, yung different VLANs with each other. So gagamit tayo ng router. So sa router, no shutdown, and then gagawa tayo ng sub-interfaces, which is dito. So 0.10 yung para sa dun sa mga sub-interface natin, and then i-encapsulate mo siya dun sa sa VLANs niya. So since VLAN 10 yung ginamit natin kanina, ilalagay natin is encapsulation .1q 10, and then IP address. Ito yung IP address na to, ito yung gagamitin natin para dun sa gateway ng mga PC. And then yung subnet mask, then exit para to sa VLAN 10. And then ito naman yung para sa VLAN 20. So interface, and then same lang din siya. Ang nagkaiba lang is yung 10 and 20 kasi nga VLAN 10 and 20 yung ginagamit natin. And then i-enable mo yung trunking para dun sa mga switches, and then isi-set up mo na nun yung mga IP address niya. So ito naman naka na yan, kumbaga naka-set up na. So dito, since VLAN 10 and 2 and 0 is VLAN
10. So 10 yun nandito niya. And then yung gateway niya, ito yung IP address nung nasa router natin kanina. And then ito naman, since separate siya, VLAN 20, and then VLAN kumbaga 0.20 naman yun nakalagay dito sa kanya. So magpiping yan. And then next naman is yung routing protocol. So sa routing protocol, parang may iba't ibang type siya. So ang gagamitin nating type is yung RIP, which is the Routing Information Protocol. So dito naman, gagawin lang natin para enable router RIP, and then version 2 network 192. Itong network 192 and 168.10, ito yung network ng mga VLANs natin. Kumbaga parang introduce mo sa router yung mga VLANs or networks na meron ka. So ayan, naka-setup na yan. So once na may multiple routers tayo and meron silang same setup na naka-introduce yung mga networks na meron yung isang router, once na may gusto mag-send ng PC na to sa different routers, so itong routing protocol na to, ito yung parang magbibigay ng best way or parang magsasabi ng best way para kung saan yung shortest path na pwedeng gawan or pwedeng sendan ng data. And that's it.